And then you'll die. Yes, good day mga ka-DIYs. So ngayon, papakita ko po sa inyo kung paano to gagawin mga kawigo. So kung napansin niyo po, naputol po tong ating connection ng ating door handle po. So pag angat mo ng ganyan, so since napuputol siya, so hindi na siya mabubuksan. So kung paano siya gawin mga ka-DIYs, ito po, titingnan nyo po at pagmasdan kung paano natin siya gawin. So unang-una po is tanggalin po natin tong ating interior po panel ng ating door po. So driver side po to. So una po is i-take off po natin tong ating control panel ng ating Windows. Yan po. So napakadali lang pong tanggalin yan. Gamitin po lang natin yung screwdriver or kaya pry tool, and then tatanggalin po natin yung kanyang connector po sa kanyang electronics. So ganyan na po kadali mga ka-DIYs. So the next po is meron po tong mga bolt or screws ditong banda po dito. Dalawa po yan, and then dito din po sa handle ng ating door latch po. So yan po, tatlong screws lang po yan. Dalawa dito sa may control panel ng ating arm, and then itong nasa ibabaw po na may hilaan po ng ating door lock. And then itong wither strip, tatanggalin po natin yung rubber po dyan sa may windshield po natin. And then pati itong dito sa likod ng side mirror, yan po yung panel na yan, tatanggalin po natin yan. And then meron po tong mga clip po sa loob mga ka-DIYs. So sikwatin lang po natin ng screwdriver, or kung meron man tayong prying tool, so gagamitan po natin ng prying tool mga ka-DIYs. So ito po isa sa mga clip na expose mga ka-DIY. So makikita po natin yan. So napakadali pong tanggalin yan mga ka-DIYs. So the next one is yung mga clip na nasa ilalim po. Hindi natin siya kita, pero pwede naman po natin siyang dukutin gamit yung mahabang pang dukot po or prying tool. So ganyan lang po. Kung kaya nyo pong silipin, silipin nyo po muna para nang sa ganun madali nyo po siyang madukot mga ka-DIYs using that tool po. So isa-isa po natin siyang dukutin at sikwatin mga ka-DIYs, kasi itong mga fastener na to or mga clips is nakapaikot po to or nakaikot po to sa buong door panel po natin mga ka-DIYs. So kumbaga from this side hanggang sa baba at sa kabilang side po. At kapag na-unfasten na po natin yung mga fastener, yung mga ka-DIYs or yung mga plastic clips mga ka-DIYs, pwede na po natin tong dukutin or hilain pa labas or pababa tong ating buong door panel. So ganyan na po. So ayan po, tanggal na po natin. So maibaba na po natin siya. And yan po, kitang-kita na po ang ating interior po mga ka-DIYs. So yan po. Nakapaka-helpful po mga ka-DIYs pag alam natin baklasin to mga ka-DIYs. Kasi pag nagmo-modify po tayo ng speaker, so ito din po yung pwedeng gawin natin nang sa ganun ay maka-access tayo sa ating stock speaker po. And also,
kapag karoon ng sira tong ating window, or kumbaga yung sira ng ating handle, isa na din yon. So, kailangan nating ma-expose tong interior dito nang sa ganun pwede nating kumpunihin or kaya nating i-DIY mga ka-DIYs. So, ito po yung plastic po na nakapag-cover po or nakaseal ng ating interior ng ating panel or door po mga ka-DIYs. So, yan po. Tuklapin lang po natin. And then, by the way, ito yung speaker and then ito yung mga butas kung saan tinanggal natin yung mga clips. So, tandaan na po natin, masyado pong delikado pag natanggal yung nasira yung clip. So, yan po yung dalawang bolt na nag-hold ng ating door handles mga ka-DIY. So, una, make sure po na gamitan natin ng wrench po or 10mm socket po sa pagtanggal ng ating door handle mga ka-DIYs. So, dalawang bolt lang po yan. Number 10 po. So, ito masyadong matigas kasi matagal na din to. So, yan po. Ingatan lang po na hindi siya mga ka-DIY lulus yung kanyang thread. Nang sa ganun hindi tayo mahirapan magbalik ng nut mamaya po. Or hindi tayo mahirapang mag-reinstall mamaya mga ka-DIYs. Since gagamitin po natin ulit itong kanyang mga nuts. So, dito po, naisalpak na po natin yung bagong handle po. Sa kabilang side nga lang po, hindi nakikita ng video natin. Pero ito po ay plug and play lang naman po. So, yan. Binalik na po natin yung stock na nut niya. So, dalawang nuts po yan. Yung 10mm na tinanggal natin. Para po higpitan po natin siya. So, yan. Hand tighten muna natin. And then, after hand tightening po, so, gamitan po natin ng socket po na 10mm nang sa ganun mahigpitan po natin siya ng maayos mga ka-DIYs. So, yan po. Tapos na po. So, kung napansin nyo, yan po. Nabalik na po natin yung mga nuts. So, mahigpit na din po siya. Tsaka itong connector po na rod po, papunta sa main lock po is na-connect na din po natin yan po. So, yan po. Good to go na po tayo. So, balik na po natin yung yung plastic na resealable plastic po natin. Yan po. Yung may pandikit na pwedeng ibalik po. So, yan po. Diin lang po natin nang sa ganun ay didikit siya ulit. Yan po ay protection din po mga ka-DIYs. Para po iwas sa basa kung sakaling may tatagas na tubig galing doon sa ating sliding window po mga ka-DIYs. So, protection din po yan sa ating interior. A few moments later. So, yan po mga ka-DIYs. So, yan po yung ating finished product. So, kung napansin nyo po, magaling na po at maayos na po siya. So, wala na po yung nabasag na door handle natin. Panibagong handle na po to. So, yan po. Back to normal na po yung po natin, yung mechanism ng ating door po. So, yan po. Napakadali lang po mga ka-DIYs.